Have a beautiful Sunday. Let us pray to God that God will intervene in our affairs, that God will make a way for the real change in our country na mawala po yung mga kurakot po sa ating bansa. This time, ladies and gentlemen, ang ating pag-usapan po ay patungkol pa rin sa flood control project. Nagsaliksik po ako. Gamit ko po yung Sumbong sa Pangulo website at yung detalye doon nakuha ko, ginamit ko, sumubok ako ng ilan. Marami po akong na-discover. At isa sa na-discover ko po ay yung Tandag Surigao del Sur na project sa Irusin, sa Sorsogon na project na-discover ko. Sa iba pa, pero marami pa ako na-discover. Sa Agusan, wala ako nakita mga puro lahat guni-guni, walang proyekto ako nakikita. Pero batindi, ibang klase po sa Liloan, bayan ng Liloan, Cebu, kung saan tagarian si Gwen Garcia. Tagarian din yung anak ni Gwen Garcia na asawa ni Congressman Duke Frasco. No, ang anak ni Gwen Garcia na dyan, ay may anak sila ni Duke Frasco. Ang pangalan niya ay sandali. Mahaba yung pangalan ni Duke Frasco. Ito, Duke Frasco. Ang pangalan ng full name ni Duke Frasco ay Vincent Franco Domingo Frasco. Siya ngayon ang kasalukuyang congressman sa 5th District ng Cebu. Dati, bata ito talaga, saradong bata ni Romualdez. Hanggang matapos ang eleksyon, nung nakaraan, bata ni Romualdez. Pero, nung huli ay nagkahiwalay sila ni Romualdez nung malaman niya na yung asawa ni Romualdez na si Yeda, anong pangalan ni Yeda? Anong pangalan ni Yeda? Yeda Romualdez. Kita ko talaga. Dali. Si Yeda Marie Mendoza Kitles Smith Romualdez ay tatakbong gobernador ng Cebu sa 2028. So ngayon, ang kakalabanin niya si Pambari 4. Si Congressman Duke Frasco ay asawa niya si Cristina Garcia na anak ni Gwen Garcia. At may 4 silang anak. Si Cristina Garcia Frasco pong asawa niya. Tapos si Duke Frasco ay anak ng dating mayor ng Liloan na si Panfil Dudong Dako Frasco. Tapos si Cristina naman ay anak naman ni Governor Gwendolyn Garcia. May 4 silang anak. Tapos si Duke Frasco ay nag-aral sa Loyola Marymount University sa Los Angeles. So ang degree niya, Accounting and Business Administration. So work in Protiviti, a global consulting firm, before entering politics. So noong 2025, si Frasco ay tumakbong House Speaker pero natalo siya, prompting to run as independent block. So kumontra siya kay Romualdez. Siya ay isa sa mga tagagawa ng batas o manggagawa ng batas na pumirma ng impeachment laban kay Vice President Sara. Ang pagpirma ng impeachment laban kay Sara ay tinitingnan ng mga taga Cebu na pagtatraidor dahil po si Cristina Garcia Frasco ay dating spokesman o spokeswoman ni Sara Duterte. Kaya yan po. Ngayon, kinikwento ko yan, ano ba talaga ang pagkatao nitong Duke Frasco tsaka ni Garcia? Akalain mo ba? So, ang nangyari ngayon, na na-discover ko, ay para magkaroon ng flood control project, anong ginawa? Naku,
ibang klase ito. JJ Zapata. Buti pa sila gumagawa ng ilog. Ang ilog diyan sa Bataan ay tinatabunan, nawawala. Sa Liloan Cebu, gumagawa ng ilog para magkaroon ng flood control project. Diyan naman sa Dinalupen Bataan, tinatabunan ni Elmer C. Yung naggumagamit ng kumpanya ko noon na Laguna, Cort Laguna. Elmer C, namumuro ka na sa akin. At gagawa ko ng paraan talaga na hanapin kong butas kung talagang totoong Pilipino ka. Ang mga bundok dyan na inaagaw mo. Okay, dito tayo balik tayo sa Cebu. Ipakita ko po yung pruweba na ang Saliluan ay gumawa sila ng ilog para lamang magkaroon ng flood control project. So, ladies and gentlemen, ito po ipapakita ko muna sa inyo itong website ni Pangulong BBM, yung sumbong mo sa Pangulo. Ito po yung website. Dito ko kinuha yung mga projects na yan. Ni-research ko dito. Ngayon, dadako tayo sa tiningnan ko mga natapos noong 2022 na project. So ito po ang hina-highlight ko, ito po yung construction of flood control structure along Kutkut River, Liloan, Cebu. Tandaan nyo, along Kutkut River, Liloan, Cebu. Ang halaga ng proyekto ay 86,849,993 pesos and 95 centavos. Ang gumawa ng kontrata ko ay BNR Construction and Development Corporation at saka VSP Structure Ventures Corporation, formerly Virlo Construction. Okay. Tapos, natapos daw ito noong December 31, 2022. Yan. So, titingnan natin ngayon. I-click natin ito. Tuturuan ko kayo, tapos kayo na rin mag-discover. I-click mo ito. Pag mag-click mo yan, makita mo ngayon, ang kasunod na window na lalabas ay pangalan, Construction of Flood Control Structure along Kutkut River in Liloan, Cebu. Ang kontraktor nakalagay dyan, ito ay sinimbolan ng March 7, 2022. Natapos dong December. So ngayon, ang nakalagay ay ito, tingnan ninyo itong kiniklik ko, hina-highlight ko. Ito po yung tinatawag na coordinates. Ang coordinates yan, isa may latitude tsaka longitude. So coordinates yan, gagamitin natin ngayon, i-apply natin ito sa sa tinatawag na Google Earth. Magbukas tayo ng Google Earth. Ilalagay ko ang Google Earth. Makita ninyo ang Google Earth. Okay. Ito po yung Google Earth. Ipasok ko yung Google Earth na app. Google Earth. Ay, kung Bisaya, Google Earth. Yan. Yan po yung Google Earth. Nakikita niyo? Google Earth. Hanapin natin ngayon yung proyekto na yon na kinopyan natin ang coordinates na makikita sa Liloan, Cebu. Okay? Crisaldo Boral Astor. Good afternoon po, attorney. Okay, ito. Hanapin natin ang proyekto na ito na makikita natin dito sa Liloan, Cebu. Okay? Yung kinopya ko kanina na pinakita ko sa screen, yun na yun. So, ang coordinates is 10.434657 degrees longitude at saka 123.988975 latitude. Okay. So ngayon, i-apply ngayon natin ito sa Google Earth. I-click natin dito sa location, sa search. Click yan, nakita ni search. Tapos, i-enter natin ang values ng latitude at longitude.
At saka i-click natin. So, mag-click, hanap niya, umiikot na ngayon ang mundo. O, ikot ang mundo. Yan, nakita. So, ito po yung may pin na pula. Yan po yung lugar ng Liloan, Leyte. Okay? Yan na po yung location ng project mismo. So, palaki natin para makita ninyo. Yan. Okay. O, yan, ganun kalaki siguro. O, yan. Para makita ninyo. So, yan ninyo, di ba? Nakikita ninyo? Yan po ang pula. Makita mo dito may ilog. Oh. May ginawa talaga. Flood control, may mga dike ko. Kita niyo yung cursor ko. Ginawa talaga. Oh, papunta doon ang dike. Tapos may ginawa din sa kabila. Oh. Oh, ito ngayon, ang issue natin ngayon, ito nanggaling, ito yung Kotkot River. Oh, Kotkot River. Kotkot River. So, ginawa ng Kotkot River, yan yung ginawa ng Kotkot River. Di ba may project? Nakita nyo may project? Tandaan nyo, nakita nyo may project. Ngayon, para malaman ninyo, buksan natin ngayon ang history nitong image na ito ng lugar. I-view natin ngayon yung i-view natin ang historical imagery. Yan. Yan. So, ibalik natin sa 2023. Nakita nyo ba 2023? Ayan, nakita nyo. I-click kung saan ang araw ko. Tingnan mo. 2023. O, nandyan na yan. O, yung 2023, itong itsura. So, balik natin sa 2024. Nga taon. O, yan. Nawala yung ilog dito, di ba? O, ito yung original na ilog. Path ng ilog. Tinabunan nila. May ilog dito sa dulo. Bakit kaya? Itong original na Kotkot River. So, yan ang ginawa nila. Natapos ng project 2024. Balik tayo sa 2023, hindi pa tapos yan. Ayan o. At least ginagawa na. Yan. Pero makita nyo Kotkot River, original path ng Kotkot River dito. Dito, wala yan. Tingnan natin balik tayo sa 2022. O, 2022, walang ilog, di ba? O, ngayon nakita niyo ginawa ng ilog. Balik natin dito sa 2021. O, mas lalong klaro na walang ilog. O, balik natin dito sa 2020. O, yan, walang ilog. Taon na 2020. 2019. O, yan. Klaro na walang ilog. Ang ilog dito sa kabila. O, Kotkot River. Tapos dito naman, dating sa 2019. Madaming clouds dito natin dahil sa 2017. Ayan, 2017 may clouds pero klaro pa rin na walang ilog. Ang ilog na Kotkot River ay dito. 2019, 2016. Panahon ni pagpasok ni panahon pa ni Noynoy Aquino. So, Kotkot River pa lang 'yan. Tapos fast forward tayo sa 2024, meron ng flood control project. Ang ibig pong sabihin 'yan, ladies and gentlemen, gumawa sila ng ilog para lamang magkaroon ng project na 86 million, megit. Sino may pakana niyan? Si Joke Prasco, of course. Si Congressman Joke Prasco. Comment kayo dyan na makita nyo. Comment kayo bago kayo pagpatuloy. Ano mag-comment mo, Crisaldo Burat Astor? Ikaw, Pastor Rodi Rabi, ano mag-comment mo dyan? JJ Zapata, kasi alam ko, expert ka sa Google Earth. Ano mag-comment mo? Ulitin ko ha. Ulitin ko. Ito, 2024 na image. Na shot, ito, nakuha ng litrato yan. Andito, ang Kotkot River, wala ng tubig. Sinara nila ang Kotkot River dito. At nilipat nila dito. Ayan. Yan ang Kotkot River na original, sinara na Siguro mahalaga ang lupa sa kanila dito. Kaya kinuha nila. Ngayon, paano mang problema sila pag-apply ng titulo niyan? Tapos ito na 2022. So, ibig sabihin, tinanggal ng mga damo rito, ibig sabihin talaga may balak sila. Pag may balak, may samang balak talaga. So, ngayon, 2021, wala pa yan. Wala pa. 2020,
O, ayan, walang-wala talaga, oh. Puro lahat damo yan. O, 2019. Yan, mas klaro, oh, wala. Ang ilog dito klaro, oh, sa labas. Tapos sa 2018, dito 2017. Ayan, klarong-klarong Kotkot River dito. Tapos 2016. Yan. O, very clear? So, pagdating ng 2024, nagkaroon na ng sinara yung original na river at dinaan dito, gumawa ng bagong river. Ay, nako. Sabi, naalala kong politiko. Ha? Naalala kong politiko. Sige, bubuti, pinadala mo kay Senator Marcoleta. Naalala ko yung politiko doon na mayaman, mayabang. Pag ako inyo ko'y boto, pagawa ako ng mga simento sa lahat ng kalsada, pasimento ko. Sabi ng mga tao, palakpak. O ngayon, pag sumubrang simento, pati bahay niyo sa loob, pasimento ko. Palakpakan mga tao. Pagkatapos sabi niya, o ngayon, ang gagawin ko rin, pagawa rin ako ng tulay. Yay! Paano kung walang ilog? Pagawa ako ng ilog. Ito yun. Grabe. Grabe, Liloan Cebu, ha? Hoy, Liloan, Gwen Garcia, Pambari 4. Tingnan mo ito. Ano ito nangyari ito? Bawal ito sa batas. Bawal sa batas itong ginawa ninyo. Isaran yung ilog. Bawal sa batas yan. That cannot be, that is beyond the covers of men. Para ka lang si Joel Chua na congressman, nagpapatayo ng barangay hall na multi-purpose building sa kalsada. Ito, tingnan nyo, ang ilog, sinara nyo, may balak kayo, siguro may gold dyan. Kaya nyo sinara, kaya kinuha. Pinaikot ninyo dito. Grabe. Grabe. Ano kayo nang gagawin natin? Ha? Anong masasabi nyo, Eloisa May Sahol? O, anong gagawin natin ngayon? Ganito po katindi ang ating mga politiko. Walang ilog, gagawa ng ilog para magkaroon ng marang proyekto. Grabe. Sa susunod, okay, ito na, at least alam nyo na. Tingnan natin anong background ba ito ni Jock Prasco na to. O, si Jock Prasco, na congressman ngayon, ha? Ito si ito makita ko. Ang kalaban niya ngayon diyan si Yeda Romualdez na asawa ni Tambaluslos. Kasi nag-away na sila ngayon kasi si Yeda Marie Mendoza Kittle Smith Romualdez ay tatakbong gobernador sa 2028 sa Cebu City. Ito na pang-apat na term niya sa Kongreso. So, itong si Romualdez ay dito daw siya pinanganak sa Cebu City noong October 22, 1973. At tapos naging congresswoman siya sa Leyte ng 1st District kung saan ang congressman ngayon si Tambaluslos. Tapos Tingog Party List, congressman din siya ng 2019 hanggang 2025. At kasalukuyan siyang House Committee on Accounts kasama ni parang nag-audit kasama ng appropriations para mag-determine mag-decision kung saan ilagay mga flood control projects. Grabe. So, registered nurse ito si Yeda at naging beauty queen ito. Nanalo ito sa Miss International 1996. Pero top 15 siya. Naging asawa siya ni House Speaker Martin Romualdez. Yan po si Yeda. Okay, sino naman si Jock Prasco? Ang Liloan naman na Cebu na bayan ay nanggaling ito, parang dot lang ito, parang pindot lang ito sa mapa. Pero dynamic municipality at first class municipality daw ito. At ang pangalan niya na Liloan ay nanggaling sa Cebuano word na lilo. Ibig sabihin, whirlpool. So, ibig sabihin, laging may whirlpool dyan sa dagat nila, sa Silot Bay. So, founded in 1845, it was once part of Mandawi before becoming its own municipality.
A strategic location, part of Metro Cebu, just 10 kilometers from Mactan Cebu International Airport. So, making it a growing hub for commerce and trade. Home to over 158,000 residents, making it the most populated municipality in Cebu and the Visayas. So, Governance and Recognition awarded Top Model Municipality in 2019 for innovative governance and sustainable. Innovative ka talaga, pero creative, gumawa ng ilog para magkaroon ng flood control project. So, Top Education Hub, over 10,000 scholars supported. Grabe, 10,000 scholars si Joke Prasco. Top Retirement Hub, Wealth Center Award, Most Resilient Municipality by DTI in 2019 and 2020. Natural and Cultural Attractions, Bagakay Point Lighthouse, itong mga sikat sa kanila. A century-old landmark offering panoramic coastal view. Ibig sabihin, lighthouse pa ito na pinagawa ng Spain, Espanya. Tapos Tita's Rosquillos, iconic local biscuit brand founded in 1907, synonymous with Liloan's culinary identity. Papa Kids Marina and Cebu Wake Park, adventure sports for fishing, wakeboarding, zip lining, and more. Tapos Aqua 4 Water Park, San Fernando Rey Parish Church, economic profile, a first-class municipality with 641 million in revenue in 2022. Major industries include real estate, 200 plus subdivision, 200 plus subdivision na, light manufacturing, furniture, electronics, ceramics, food exports, host marine sanctuaries, agricultural zones. Yan po ang Liloan. Si Joke Prasco ay ngayon ay siyang congressman, pangatlong term. Dati siyang deputy speaker sa 19th Congress at naging mayor din siya ng Liloan, Cebu noong 3 consecutive terms, 2007 hanggang 2016. So tapos nagiging Cebu Port Authority Commissioner siya ng 2016 hanggang 2019 bago naging congressman. So family and connection niya, son siya ni Panfil Dudong Dako Prasco, dating mayor ng Liloan. Married to Cristina Garcia Frasco, former Liloan mayor din siya at current Secretary of Tourism. Si Cristina is the daughter of Cebu Governor Gwendolyn Garcia. They have 4 children. Education and early career, studied at Loyola Marymount University in Los Angeles. Yan sila. Ganon po sila katindi. So, ladies and gentlemen, siguro, pakita natin one more time. One more time, pakita natin. Noong 2024, ito na merong dike dito at merong bagong ilog. 2023, ginagawa pa lang yan. Yan. Tapos 2022, wala yan, no? Ang ilog dito banda sa kabila. Tapos 2021, ito, ang ilog dito. Yan. Yan ang ilog. Wala ditong ilog. Tapos 2020, yan, walang ilog talaga. Ang ilog din sa kabila, Kutkut River. Tapos 2019, yan. Wala ring ilog. Tapos 2018, malabo kasi may clouds. Ito naman, 2017 nakuha. Walang ilog. Klarong-klaro ang ilog niya sa kan. Tapos 2016, lalong wala. So, yan po. Tapos 2024, mayroon ng dike. Sinara ng ilog. So, ladies and gentlemen, bahala na po kayo magpadala kay Marcoleta at saka kay Ping Lacson. At pahala nyo na rin ipabigay sa kay Bongbong Marcos. I-report ko ito kay Bongbong Marcos. Tukuran og sapa para tukuran og tulay. Maog yun. kay wa may project. Kaya lang mo gawa og project. Kaya gumawa ng ilog para magkaroon ng flood control project. Naku talaga to. So hanggang dyan, maraming salamat at like at saka share para naman tuloy-tuloy ang ating mga programa at maipaalam ko sa inyo. At isa lang sasabihin ko bago ako lumabas. Hindi po pwede applyan ng titulo ang ilog. Ilog po yan eh. Maliban na lamang kung magpasa sila ng batas sa Kongreso na gagawin na pwede ng applyan. Okay? Sa dinalupihan,
Bataan, ang aking mga kaibigan doon, may mga ilog sila doon, pero tinatabunan naman ng ilog, ginagawang kasama ng lupa, kasama sa titulo. Okay? So, diyan lang po at